Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubusan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at pinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Urong-sulong ba? Sulong! Ayoko po. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Opo, ngunit hindi naman naparoon. Makikita na ang anak na unang nagsabi ng ayoko po, ngunit kapag dakay nagbago ng isip ang siyang tumalima sa ama. Ipinapakita dito hindi lang ang pagtalima niya, kundi ang hiwaga ng kalayaan ng tao na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ito ay isang kaloob na magkasabay na nakakatuwa at nakapangingilabot. Nakakatuwa dahil ang kalya ay nagtuturo kung paano umibig ng tunay. Nakapangingilabot dahil kung mali ang gamit, magiging isang abuso ito sa kalayaan. Tahasan itong pagtanggi sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Isa itong malaking sampal sa mga itinuturing ang kanilang sarili na mga banal at mga malilinis, mga nagmamalinis or self-righteous, nakasabay ng astang wagas manlait sa iba, tulad sa mga maniningil ng buwis na kinamumuhian ng mga Hudyo sa panahon ni Jesus dahil itinuturing silang taksil sa bayang Israel at ng mga babaeng bayaran. Narito muli ang hiwaga ng kalayaan kung nga naisin ng tao na tanggapin ang alok ng Diyos na magbagong buhay, kaya niyang magbagong buhay ano paman ang kanyang nakaraan at ano paman ang sabihin ng iba. Samantalang ang mga walang nakaraan, nagiging kampante at nagsasabing, hindi ko na kailangang magbago, baka sila kailangang magbago. Huwag tayong magpakasigurado sa kaligtasan hanggang kamatayan dahil ito ay isang kaloob mula sa Diyos. Kahit sinong Kristiyano, pari man, relihiyoso o laiko,
kung magpapabaya ay maaari pa rin lumagapak mula sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay isang alok ng Panginoon sa atin tuwina na bumaling sa Kanya sa bawat sandali. Hindi lang sa binyag, kundi sa bawat sakramento at sa bawat sandali ng ating buhay. Inaaanyayahan tayong maging banal at magbagong buhay sa pamamagitan ng maliliit na mga gawain at kilos sa araw-araw, tulad sa itinuturo ni Santa Teresita ng batang si Jesus. Ngunit kasabay ng pagtahak natin sa munting landas, nawa ay tulad din ni Santa Teresita, magkaroon tayo ng malasakit sa pagmimisyon ng iglesia. Ibalita at muling ibahagi si Jesus sa pakikipagkapwa maging sa social media. Ito ang landas ng pag-ibig, ang landas ng kaligtasan. Sulong